Ayan. Ibahin niyo itong ipapakilala namin sa inyo sa halagang 500 piso lang. Aba, lumago na ang kanyang negosyo. Pakailangan ko yata mag-lesson sa kanya. Ano ba negosyo yan at ano ba ang sikreto ni Nanay Negosyante? Panoorin natin to. Yan. Isang usong paraan upang magkaroon ng dagdag kita ay ang pagkakaroon ng home business. Natatangi ang ganitong uri ng negosyo dahil sa pamamagitan ng konting puhunan at kakaibang talento ay maaari ng kumita. Tulad ni Marge, isang designer na nagsimula pa noong 2007 with her handmade accessories, gumagawa siya ng magagandang kwintas, bracelet, singsing at hikaw. Yari ang mga ito sa bakal at tela. Usually, I get my inspiration from the music I listen to or sa mga magazines din kung ano yung in. Nagsimula ang accessory line ni Marge with only 500 pesos capital. Unti-unti, sa konting tubo ay lumaki ang kanyang negosyo hanggang sumali na siya sa mga bazaar at pati sa pagtitinda online. Ang pagkahilig niya sa mga kikay items ang naging susi ng kanyang pag-asenso. Sa katunayan, kumikita na siya ng 10 to 15,000 pesos kada buwan. Kasi handle mo yung sarili mong time. Tapos at the same time, ginagawa ko kung ano yung talaga yung gusto ko. So parang hindi na talaga siya parang work. Ayon pa kay Marge, upang maging successful, siguraduhin gusto nyo ang inyong napiling negosyo. Yan ay para hindi kayo magsawa sa business nyo. Even if halimbawa tipong mag-start lang kayo sa 500 na puhunan, basta yung tipong kaya nila i-sustain. Gamit lamang ang abilidad at pagiging malikhain, siguradong kahit sino aasenso. At gaya ni Marge, ang maliit na puhunan kayang palaguin sa tulong ng sipag at tiyaga. Kahapon nilibing na po ang lalaking binaril ng kanyang misis sa isang mall sa Quezon City. Hindi pa rin daw matanggap ng pamilya ang sinapit ito sa kamay ng kanyang misis. Ayon mismo sa suspect, hindi na raw niya natiis ang pagmamaltrato ng mister na nangangaliwa umano sa kanya. Itinaturing ng QCPD na isa itong crime of passion. Ano nga ba ang ibig sabihin ng crime of passion? Yan ang ating alamin ngayong umaga kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning, Silin. Sana nga mas maganda sana ang pagbukas natin ng ating bagong linggo. Oo nga, pero crime of passion, Attorney, crime of passion daw ang nangyari. Ano ba ang ikakaso rito sa misis na namaril sa kanyang sariling mister? Well, usually kung ang nangyari, pagpatay ng isang babae ng kanyang asawa, meron siyang specific crime. At ang tinatawag dito sa ilalim ng batas natin, ito ay isang crime of parricide, di ba? Hindi na siya issue kung whether crime of passion siya o hindi. Pero yung pagpatay lamang ng isang asawa, ito po ay parricide at ang penalty po dito ay reclusion perpetua to death, although wala ng death penalty ngayon. So ito ay panghabang buhay na pagkakakulong. Yung parricide po, hindi lang po yan limited sa pagpatay ng asawa. Ito din ay tawag sa pagpatay sa close family members tulad ng tatay, nanay, mga anak, kapatid, mga ninuno o yung mga descendants, mga apo. Pinsan ba kasama dyan? Basta pamilya? Hindi. Basta It has to be a close family member. Yes. Okay. So, naiba ba ito sa murder o di kaya homicide? Usually, murder o homicide naririnig natin. But of course, yung magkakapareho lang sila. Nagkakaiba lang, siguro sa pagpatay ng tao, yung homicide, yan yung pinakamababa in terms of gravity at penalty. Kasi yung homicide, yung pagpatay ng isang tao na may intention ka talagang masama, pero walang ibang tinatawag natin na qualifying circumstance sa ilalim ng batas. Yung penalty dito, 12 years and 1 day to 20 years. Pero pag meron ng tinatawag na qualifying circumstance, halimbawa, yung tinatawag nating evident premeditation. Yung talagang alam mo na pinagplanuhan. Planadong-planado. Planadong-planado. Yung tinatawag na treachery or yung panloloko o panlilinlang o yung coming from behind, yung ganyan. Yung walang chance yung biktima na depensahan ng sarili niya. Yung taking advantage of superior strength. Kung malaki kang mama, tapos ang pinatay mo maliit na yung tao. Parang ganun din, medyo defenseless lang compared to dun sa pumatay sa kanya. Or kung gumamit kayo ng poison or sa fire or ibang klaseng mga instrumentality ganyan, yung homicide, nagiging murder. Okay. Dahil nga, may mga qualifying circumstance na or yung pinahirapan mo, tinorture mo yung biktima mo, yung nagkakaroon ng qualifying circumstance, tumataas ang penalty. Reclusion perpetua to death naman yan. Pero tulad nga ng sinabi natin, kung ang pinatay mo ay very, very close relative sa parricide, yung relationship mo sa napatay mo, yung pagkamalapit na relationship,
yun ang nagiging qualifying circumstance kung bakit imbis na hanggang 20 years ang penalty, nagiging panghabang buhay na about 40 years up to death. Pero wala nga tayong death penalty ngayon. So, halimbawa, sa kasong to, di ba, yung pagpatay sa asawa, generally yun yung parricide, yung pagpatay dun sa yung nagtatrabaho nga. Sa mall, oo. Yung security guard, since hindi naman siya pinagplanuhan, siguro siya ang homicide. Okay. So may nagsasabi na mukhang may depensa ang babaeng ito, ang tinatawag na battered woman syndrome. Totoo bang may depensa ang ganito? At ano ito? When yung battered woman syndrome, kinikilala siya bilang isang depensa as stated at nakalagay ito very specifically sa RA 9262, ang Anti-Violence Against Women and Children Act. At matagal na rin ito kinikilala sa ibang jurisdiction. Bago sa RA 9262, nagamit na ito sa isang kaso sa Korte Suprema at ginamit para nga ma-mitigate ang sentensya ng isang babae na napatay din niya ang asawa niya. At base sa kaso na ito, na-enshrine nga later sa Anti-Violence Against Women Act, yung isang battered woman sa ilalim ng batas at sa ilalim ng field of psychology, there are studies to prove this, yung isang battered woman, isang battered wife, parang meron siyang mga cycles that she goes through. Yes. Diba na yung dahil dun sa cycles of violence, nagkakaroon ng pagkakawala sa tamang pag-iisip ng babae. Na Wala sa sarili, kumbaga. Nawawala sa sarili, sa tamang pag-iisip. In the sense na, yung ibang tao, unless you're in that situation, hindi nyo maiintindihan kung ba't yung isang babae, usually kasi walang provocation immediately before the incident. Pero yung pag inintindi nyo yung isang babaeng naabuso, she is so helpless, hindi niya alam kung paano siya, and usually because the man is mas malakas stronger, mas superior strength siya. So usually, pag nagkaroon na ng escalation of violence, ito yung time na para siyang nadedetach sa sarili niya at parang pumuputok na lang siya. At yung pagpatay niya sa asawa niya, yun ang iniisip niya na self-defense. It's the only way to end the problem kasi ang paghihiwalay, ang pag-annulment, sa kanila, dahil sa sitwasyon nila, hindi ito ang nagiging tamang solusyon sa pag-iisip nila. So, yun ang nangyayari. Of course, it's a more detailed psychological explanation. Pero ang sinasabi natin, kung minsan yung abusadong asawa, depende sa degree of abuse, ito ay nagiging depensa po sa ilalim ng batas. Pero hindi po natin sinasabi na porkit napagbuhatan po kayo ng kamay ng asawa ninyo, na verbal abuse kayo, ito po ay justification para patayin ang inyong asawa. Hindi po yun ang sinasabi natin. Ang sinasabi po natin, merong mga instances na dahil napaka-violent ng abuse at dahil na rin sa psychological makeup ng isang babae, sa ilalim ng batas, minsan nakikita ito bilang isang justifying circumstance sa isang krimen tulad ng pagpatay. Pero hindi palagi yan. Okay, pero yung mga, syempre, yung husband and wife, they should be aware na hindi lang physical naman kasi yung pag-aabuso That's verbally. Pag binamaliit mo yung isang tao, di ba? At saka yung, dahil sa yung mga babae, napaka-nurturing kuminsan ng pagtingin sa isang relasyon at dun sa kanilang napangasawa, kahit na inaabuso sila, ang ginagawa nila, pinagbibigyan nila, thinking that by caring for the other person, he will not abuse her. Ang problema po, ayon po mga sa psychological studies, yung ganong sitwasyon na kayo pa ang umaamo dun sa taong ng abuso sa inyo, mas lalo lang po niyang naiisip na okay lang na abusuhin ka. It's never right to be abused. Kaya wag po tayo right to abuse. papayag. Of course, tumakbo na kayo pag mukha talagang bubugbugin kayo, di ba? Do not stay. Do not stay. If there is something wrong dun sa asawa po ninyo, kuminsan po hindi ho yan kasi feeling na ako ang makakasolve lang sa problemang ito, he depends on me, ako lang nakakaintindi sa kanya. Up to a certain point, dapat po malaman natin kung hanggang saan, hanggang kailan, hindi po panghabang buhay. Meron naman mga, mga organizations that can help you, so hanapin niyo po yan. Maraming salamat, attorney! Maraming salamat din. Women Empowerment. That's true. Ayan, sana marami po kayo napulot na impormasyon legal sa ating diskusyon today. Thank you again, attorney. And you're welcome, of course. At kayong mga kapuso, unang balita na po tayo. Ang mga unang balita sa umagang ito.